Amen. Praise God. Tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi natin na program na kung saan ang pagkikinig at pag-aarang Word of God na dadali sa atin natin beloved Lord and Preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay walang iba para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nagpapabot din po akong dobling paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa mga beloved children, mga apo, mga manugang na aming beloved pastor. At patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At sa lahat po ng ating mga minamahal, ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, hindi na po namin kayo maisa-isa, maminamahal, at maligayang panonood po sa inyo at sa mga kapatiran natin dito po sa Olongapo City. Tayo po'y manalangin muna mga minamahal upang minsan pa maunawaan natin ang kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, minsan pa, dakilang Diyos, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa aming mga pagsalangsang, linisin mo po ang aming puso. Gawin mo po kaming karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Sa ganang amin, wala po kami magagawa. Gusto po namin malapang na maging instrumento po ng hindaluyan ng spiritual pagpapala sa gabing ito. Hipuin mo lahat ng mga nanonood, mga nakikinig, lalo na po ang mga may sakit, may mga karamdaman, at sa mga baguhan, buksan mong kalmapang unawa, sila po'y magkaroon ng pagnanasa na maglingkod sa iyo. At amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kindly minamahal, buksan po muna natin ating pambungad na talata. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 hanggang 12, kaya hindi basahin natin hanggang 13. Basahin natin mga talata. Dito po sa kalat ng ikalawang mga taga-Tesalonika, kabanatang 2. Talata po 10 hanggang 13. At may buong daya na kalikuan sa nakapapahamak, sapagat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. 11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. 12. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisimpalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. 13. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa kaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Amen. Amen. Mga minamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating strong delusion. Strong delusion. Ang ibig sabihin po ng delusion, mga minamahal, yung malaking kahibangan o malaking pagkakamali. Yeah. Malaking panlilinlang. Yan po, mga minamahal, malaking kamalian. Yan po ang ibig sabihin ng strong delusion. Dito po, mga minamahal, ito po ay mangyayari doon sa mga tao, mga minamahal, na sa kabila na itinuturo mo ang totoo, itinuturo mo ang tama. Mayroon pong mga signs and wonders and miracles, pero ayaw pa rin maniwala. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang kanilang mga puso ay pinapagdilim. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 18, na sabi sa pamagit, dahil sa kanilang kamangmangan, ang kanilang mga pag-iisip ay nangaiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Yan po, maminamal yung mga tao ngayon. Talagang sinasabi mo na ang tama, may mga signs and wonders and miracles, sinasabi mo na ang totoo, maminamahal, at talagang napapatunayan naman natin, maminamahal, na dun sa kanilang pananampalataya ay talagang maraming nakikitang kamalian, maraming hindi tama. Pero sa kabila nito, maminamahal, sabi nga ng Biblia, ay hindi pa rin sila nagsipaniwala sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan,
mga minamahal, ay ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Kaya nga, makikita nyo ngayon, mga minamahal, ang mga tao ngayon talagang parang baligtad na ang isip Yung mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan. Amen. Biro mo, saan ka makakakita babae magpapakasal sa kapwa babae? Lalaki magpapakasal sa kapwa lalaki. Kaya nga kung mababasa po natin dito sa Roma, Kapitulo 1, talatang 18, at itatalo natin ang 22 hanggang 27, ito po, maminamal ay sani ng kanilang, sabi ng Biblia, pagtanggi sa katotohanan at inibig ang kamalian. At dahil dito, iniligaw sila ng Diyos, maminamal sa kahalayan, na ang babae ay umibig na sa kapwa babae at ang lalaki umibig na sa kapwa lalaki. Ito yung tinatawag na strong delusion. Yan po, maminamahal, at ang mga, sabi nga, nangaglingkod sila sa mga nilalang lang. Yung nilalang, yung ginawa lang, kaysa paglingkuran natin yung gumawa, yung lumalang sa atin, na siya ang pinupuri magpakailanman. Kaya nga kung mababasa natin dito, ang puot ng Diyos ay mayag. Maminamahal, laban sa langit, sa mga nagsisisiwata. Maminamahal sa katotohanan, at sabi rito, maminamahal, inibig po ang, inibig ang kalikuan, at sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Amen. Basahin natin ang talata, maminamahal, Roma 1, talatang 18, talo ng 22 hanggang 27. Dito sa aklat po ng dito po sa Roma. Taga Roma, kabanatang 1, talatay 18, talo ng 22 hanggang 27. Sa 18 po, talatang 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Talo ng 22 hanggang 27. Sa 22, sabi dito, ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kalwalatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. 24, dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. 26, dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo. 27, at gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas ang kanilang karumihan ng pita ang isa't isa at gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili na kagantihan ng kanilang pagkakamali. Amen. Yan po, maminamahal, ang isa sa mga tinatawag na strong delusion. Yung malaking kaibangan. Amen. Ito'y malaking pagkakamali. Isang dakilang panliling lang ng Diablo. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, hindi po natin pwedeng baliin, maminamahal, ang batas ng Diyos. Hindi natin pwedeng, maminamahal, na ibayin ang utos ng mahal na Panginoon. Gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, ang puot ng Diyos, sabi ng Biblia, ay mahayag buwat sa langit. Amen. Laban. Sabi, laban sa mga kasamaan at laban sa lahat ng mga kasamaan at kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Amen. Sabi ng talatang 22, ang mga marurunong ay naging mga mangmang. Ay yung mga sabi, professing themselves to be wise but become fools. Yes. Saan ka makikita? Kahit sa hayop, mga minamal, wala kang makikita diyan. Kahit sa mga kulisap, kahit sa mga hayop, wala kang makikita na ang hayop, mga minamal, ay mag-aasawa ng kaparehong kasarian. Amen. Saan ka makikita, mga minamal, na kapwa sa kahit sa mga parehong aso, parehong mga pusa o kambing, wala pong parehong kasarian, maminamahal, na sila po ay gumagawa ng tinatawag na kahalayan. Amen. Pero sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, sila po'y marurunong, ngunit mga naging mangmang. Sapagkat, mga minamahal, pinalitan nila ang kalulatian ng Diyos
nang hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Ito pala'y bunga, maminamahal, ng pagsamba natin sa mga larawang inanyuan, ng mga Diyos-Diyosan, pagsamba natin sa mga graven images. Kaya sabi dito, maminamahal, ibinigay sila ng Diyos, maminamahal sa kahalayan. Sabi dito, dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Amen. Upang alisin nila ang puri, ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Amen. Sabi ng 26, maminamal Roma 1:26, dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyong nalalaban sa katutubo. Ibig sabihin, ang babae ay nagningas ang kanyang pagnanasa sa kapwa babae. At sabi ng 27, at gayon din naman ng mga lalaki nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangangningas sa kalang karumihan ng pita. Ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Yan po, maminamahal, ang tinutukoy sa Biblia na strong delusion. Amen. Isang malaking kaibangan, isang malaking kamangmangan, isang malaking pagkakamali. At darating ang araw, katulad na sinabi ng Biblia, ang puot ng Diyos ay mahayag buwat sa langit laban sa mga taong nagsisiwata, sinasawata, maminamahal ng kalikuan ang katotohanan at gumagawa ng kasamaan, maminamahal sa halip ng kabutihan. Katulad ng ginawa ng Diyos, maminamahal sa Sodom at Gomorrah. Sa Sodom at Gomorrah, ganito po ang nangyari, maminamahal, katulad po ng mga napapansin po natin sa kamakita. Babae, magkakagusto sa kapwa babae. Lalaki, magkakagusto sa kapwa lalaki. Amen. Kahit sa larangan ng hayop, walang nangyaring ganyan, maminamahal. At ang sabi pa, maminamahal, ang mga tao ay naglingkod sa mga nilalang kaysa sa lumalang, professing themselves to be wise but become fools. Sabi sila nagpapakunyaring mga matatalino, ngunit mga mangmang. Bakit? Mas pinaglingkuran nila yung nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Ang pusa, agisa mo ng plastic na isda, maminamahal, hindi niya yung kakainin, niya amoy, hindi mo malilin lang. Amen. Hindi mo malilin lang ang pusa, agisa mo ng plastic na isda. Hindi yan lalapitan, hindi aamuyin. Pero maminamahal, ang tao, alam niyang ginawa lang ng kamay ng tao. Siya pa ang nangangatwiran. Samantalang sinabi naman ng banal na kasulatan na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang nasa langit, anyong nasa langit, sabi, maging ang mga anyo nandun sa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng tubig, at mga hayop na mga umuusad sapagkat ang gumagawa nito, sabi ng banal na kasulatan, ay karumal-dumal sa paningin ng mahal na Panginoon. Amen.